Hi, hello ho sa inyong lahat. Ay kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan. Nagbabalik ho muli ang Eric's Vlog. At maraming salamat ho sa lahat ho ng patuloy na nanonood at sumusubaybay sa aking mga video. Lalong-lalo na ho ang mga video ho may kinalaman sa politika ho, sa lalawigan ho ng Batangas. Maraming salamat po sa inyo at dun ho sa lahat ng nag-subscribe, maraming salamat po muli. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe ay sana po ay mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para mapanood po ninyo o ma-notify po kayo sa mga susunod pang mga video na aking ipipicture dito sa aking YouTube channel na Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan natin ang mga artista ho at kilalang personalidad na kasali ho sa halalan sa darating na Mayo 12, 2025. Habang tumatakbo ho ang panahon ay parami ho ang mga artista at kilalang personalidad ho na sumasali talaga sa larangan ho ng politika sa ating bansa. So yan ho ay alamin natin kung sino-sino ba ho ang mga artista at mga kilalang personalidad na sasabak sa midterm election po sa darating na Mayo 12, 2025. Ang kauna-unahan ho na artista at kilalang personalidad na kakandidato ho o kasali sa Mayo 12, 2025 ay itong TV host and former senator o former Senate President Tito Soto. So siya po ay nagbabalik muli sa Senado at susubok hong muling kumandidato itong dating Senate President na si Tito Soto, at siya ho ay kumandidato rin noong 2022 sa pagiging Vice President na kasama ho ni Senator Panfilo Lacson. Ang sunod po na kilalang personalidad po na lalaban sa Mayo 12, 2025 ay ito pong kilalang boksingero po, ang ating pambansang kamao na si 8th World Division Champion Manny Pacquiao at dati rin pong senador, at lumaban din ho ito sa presidential election noong 2022, subalit hindi po pinalad. Ay ito pong si Manny Pacquiao. So siya po ay nagbabalik muli upang sumubok muling kumandidato po sa pagkasenador dito po sa ating bansang Pilipinas. Ang sunod na personalidad na lalaban ho sa Mayo 12, 2025 ay ito ho kasalukuyang senador natin na si Bong Revilla. So siya ho ay susubok muli sa ikalawang pagkakataon ho, at siya ho ay kaalyado ho o under ho ng ticket ng BBM. So under po siya ng alyansa ng Bagong Pilipinas. So ito po nagbabalik muli sa kandidato po itong si Senator Ramon Revilla o Bong Revilla Jr. Ang sunod po ay itong si Senator Lito Lapid, TVN movie actor din po ito, at ito ho ay susubok muli sa pangalawang pagkakataon ho. Siya po ay under ng alyansa ng Bagong Pilipinas, kasama rin po ni Senator Bong Revilla. Ang susunod pong personalidad na lalaban sa Mayo 12, 2025 ay ito pong anak ni dating former Speaker Manny Villar at kasalukuyang Senador Cynthia Villar. Ay ito pong Congresswoman na si Camille Villar ho ay sasabak sa Senado po, at makakasama niya dyan kung sakaling siya pala rin ay ang kanyang ina at ang kanya pong kapatid na nanalo po noong nakaraang halalan 2022. Ang susunod naman pong kilalang tatakbo po sa larangan po ng politika ay itong si Taekwondo champion and former actor Monsur Del Rosario po.
Siya ay lalaban po sa Vice Mayor ng Makati City at ang alam natin ito po ay Vice Mayor ng kandidato pong si Senador Nancy Binay para po sa alkalde ng syudad ho ng Makati City. Ang susunod naman po na lalaban na kilalang personalidad ay itong si Alex Castro, ang former actor and kasalukuyan pong Bulacan Vice Governor. So siya po ay susubok muli sa ikalawang pagkakataon para po sa Vice Gobernador ho ng lalawigan ng Bulacan. Sunod ho ay itong former Viva Hot Babe na si JC Parker. Siya naman po ay lalaban ng konsehal ho sa Angeles City, itong si JC Parker. Ang sunod po ay itong si Bulacan Governor Daniel Fernando. So siya po ay susubok muli sa ikalawang pagkakataon ho bilang gobernador ho ng lalawigan ho ng Bulacan, itong si Daniel Fernando. Ang sunod po na kilalang personalidad na sasabak muli sa politika ay itong si Yul Servo, ang kasalukuyang Vice Mayor ho ng City of Manila, na ito po ay kaalyado ni Hani Lacuna at makakalaban po niya dyan si Chi Atsensa na kaalyado naman po ng nagbabalik na dating mayor ng Manila na si Isko Moreno. So ito pong si Yul Servo ay lalaban po muli sa ikalawang pagkakataon po sa City of Manila bilang vice-alkalde. Ang sunod po na personalidad na lalaban po ay itong si Councilor Alfred Vargas at actor din po ito. So siya ho ay lalaban na ikalawang pagkakataon ho sa 5th District naman ho ng Quezon City, dahil ho yung dati niyang pwesto bilang congressman ho ay pinaubayan niya ho doon sa kanyang nakababatang kapatid. Ang sunod naman ho na lalaban ho ay itong aktor na si Marco Gumabaw. Siya ho ay tatakbo bilang representative ho sa 4th District ho ng Camarines Norte. So ito ho si Marco Gumabaw, ang pagkakaalam ho natin ay ito ho ang kasalukuyang boyfriend ho ni Christine Reyes. Ang sunod ho ay itong si former actor at ngayon ho ay congressman ho sa Quezon City ay itong si Arjo Atayde. So sa ikalawang pagkakataon ho ay siya ay lalaban ho muli bilang representative ho ng 1st District naman ng Quezon City, itong si Congressman Arjo Atayde. At ito naman hong si Starstruck 5th Season First Prince Enzo Pineda ay nakatakda hong lumaban naman ng konsehal sa ikalimang distrito naman ho ng Quezon City, itong si Enzo Pineda. Ang kilala hong veteranong aktor at kasalukuyan hong konsehal na si Lou Biloso ay muli hong tatakbo sa ikalawang pagkakataon ho sa 6th District ho bilang konsehal ho ng City of Manila doon ho sa 6th District. So ito ho ay sasabak sa ikalawang pagkakataon. Muli after ho ng maraming talo ay nagbabalik ho siya bilang konsehal ho ng City of Manila. Ang mag-asawa ho na si Richard Gomez at si Lucy Torres Gomez ho bilang representative ho ng Leyte at mayor ng Ormoc ay sasabak muli sa politika sa ikalawang pagkakataon, itong si Richard and Lucy Torres Gomez. Ang dati pong reporter ng ABS-CBN na si Dolan Castro na nagretiro ho noong 2021 ay tatakbo ho bilang konsehal naman sa unang distrito ho ng Quezon City. Yan pong si Dolan Castro. At sa lalawigan naman ho ng Batangas ay muling tatakbo ho ang veteranang
aktres na si Vilma Santos Recto, asawa po ni Finance Secretary Ralph Recto. Itong si Vilma Santos Recto bilang gobernador ng Batangas. So si Vilma Santos Recto po ay naging gobernador na po sa mga nakalipas na mga taon ho, at siya ho ay nagbabalik muli upang kumandidato ho bilang gobernador. At nandyan din ho si Luis Manzano na sasabak ho sa unang pagkakataon naman sa vice-gobernador ho ng Batangas. At ito pong si Ryan Santos Recto na anak po ni Vilma Santos Recto at ni Ralph Recto ay sasabak naman po sa nabakanting posisyon po ng kanyang dating asawa na si Ralph Recto bilang representative po itong si Ryan Santos Recto. Si Angelio De Leon po na actress ay susubok po muli sa ikalawang pagkakataon po bilang konsehal ho ng 2nd District naman ng Pasig City. Ito pong former broadcaster na si Erwin Tulfo at ngayon po ay kasalukuyang ACT-CIS Party List Representative po ay sasabak po sa larangan po ng posisyon po sa pagkasenador. So pag siya po ay nanalo ay makakasama niya ang kanyang kapatid po na una na pong napunta sa Senado, itong si Senator Rapi Tulfo. So yan po, kandidato rin po itong si Representative Erwin Tulfo na dati rin pong naging DSWD Secretary. Ang dati pong konsehal ng Caloocan City, itong si Marjorie Barreto, ay nagbabalik pong muli sa paglaban po niya dyan sa Caloocan bilang konsehal po dyan po sa Caloocan City, itong si Marjorie Barreto. Ang kilala hong personalidad at kilalang broadcaster na si Ben Tulfo ho ay sasabak din ho katulad ng kanyang kapatid na si Erwin Tulfo sa pagtakbo po bilang senador sa darating po na halalan. So pag nagkataon ho, tatlo ho ang magkakapatid na Tulfo na ating makikita po na nandoon sa hanay po ng mga senador. Itong si Ben Tulfo po ay lalaban din. Ang sikat po nga singer-songwriter at ngayong bagong abogado po itong si Jimmy Bondoc ay sasabak din po sa larangan ng politika sa pagkasenador po itong si Jimmy Bondoc. Ang kasalukuyan pong Vice Mayor ng Pasig City at dating PBA player na si Dodot Jaworski ay tatakbong muli sa ikalawang pagkakataon ho bilang Vice Alcalde ho ng syudad ng Pasig City. Ang former bubble gang star po na si Wendell Ramos ay tatakbo rin ho bilang konsehal ng ika-4 na distrito ho ng Maynila. Ito pong si Wendell Ramos. Ito naman hong dating aktor at barangay captain ho ng BF Homes na si Jeremy Marquez ay lalaban ho bilang first nominee sa party list ho ng solo parent party list. Ang presidential aspirant po noong 2022 na dating former mayor po ng Manila na si Isko Moreno ay muli hong nagbabalik sa City of Manila bilang alkalde po. So mangyayari po ay makakaharap niya ang dati niyang kakampi na si Mayor Hani Lacuna po dyan sa City of Manila bilang alkalde. So yan po, si Isko Moreno ay muling sasabak bilang mayor po ng Manila. Ang dati hong PBA player na si Kenneth Duremdes ay tatakbo ho bilang third nominee ng MPBL party list. Ang aktor po na si Aljur Abrenica ay lalaban naman po ng konsehal sa Angeles City, Pampanga. Ang aktor po na si Aaron Villaflor ay lalaban naman po bilang board member ng ikalawang distrito ho ng Tarlac. Ang actress ho na si Kai Cortez tatakbo naman ho bilang konsehal ho doon po sa lugar ng Taytay, Rizal.
Ang konsihala po na si Aiko Melendez at dating former movie actress ay tatakbong muli sa ikalawang pagkakataon ho bilang konsihal sa ikalibang distrito ng Quezon City. Itong si Samantha Panlilio na binibining Pilipinas Grand International 2021 ay tatakbo bilang second nominee ng Agimat Party List. Ang aktor na si DJ Durano ay lalaban naman bilang alkalde ng Sogod, Cebu. Ang aktor ho na si Sanjo ay sasabak din sa politika bilang second nominee sa ASAP na party list, Alyansa Laban sa Substance Abuse para sa Bagong Pilipinas Natin. So yan ho, si aktor Sanjo. Ang isa po sa magaling na actress po na si Maricel Morales ay nagbabalik pong muli bilang konsehal ho. Siya ho sasabak dyan sa Angeles City, Pampanga. Ang kilala hong artista na si board member Angelica Jones ay sasabak hong muli sa ikatlong pagkakataon bilang board member ho ng 3rd District ng Laguna. Itong si Angelica Jones. Ito naman hong aktor at TV host na si Anjo Eliana ay susubukan hong lumaban ng BC Alcalde sa Calamba City, Laguna. Ito pong si Anjo Eliana. Ang kapatid po ni Anjo Eliana na si Ryan Eliana ay tatakbo naman po bilang konsihal sa 2nd District po ng Parañaque. Itong si Ryan Eliana. Ang magaling po na aktor na si Emilio Garcia ay tatakbo rin ho sa Mayo 12, 2025 bilang mayor ho ng Bae, Laguna. Ito hong aktor na si Emilio Garcia. Ang isa din ho sa magaling na aktor, itong si Roy Bidson, ay tatakbo bilang board member ho doon po sa lalawigan ng Benguet. Itong si Roy Binson. Ang kasalukuyan hong congressman ho na si Dan Fernandez ay lalaban naman ho bilang gobernador ho ng Laguna sa darating ho na Mayo 12, 2025. At ang alam ho natin ay makakalaban niya dyan ang dati hong reporter ng ABS-CBN ho. At alam natin ay may nanalo din bilang politiko po dyan sa lalawigan ng Laguna ay itong si Sol Aragones. Ito pong former PBA player o mas kilala ho bilang Mr. Excitement, itong si Bong Alvarez ay sasabak ho bilang konsehal ho sa ikatlong distrito ng Manila at ang alam natin ay kasama niya si Yorme po dyan po sa laban niya dyan sa Manila. Ito hong actress, model at kilala hong vlogger na si Mocha Uson ay tatakbo ho bilang konsehal ho sa ikatlong distrito ng Manila at makakasama po niya dyan sa pakikipaglaban po niya dyan ang grupo po ni Yorme Isko Moreno. So yun ho ang mga nasagap ho natin na impormasyon ng tungkol ho sa mga artista at kilalang personalidad ho na tatakbo sa halalan 2025 ho. Kaabang-abang ho ang mga kaganapan ho sa darating na Mayo 12, 2025 dahil ho napakarami hong artista at kilalang personalidad ho ang tatakbo. At hindi pa nga ho natin nabanggit lahat at maaring marami po. Bukod po dyan sa aking nabanggit ang mga kalahok ko ng mga artista at kilalang personalidad na lalaban ho sa halalan Mayo 12, 2025. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlog at ibinahagi ko lang po sa inyo ang mga artista at kilalang personalidad na kasali ho sa halalan 2025.